Hello mga pamangkin, mga ka-auntie at saka ka-uncle. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Sobrang init dito sa amin. Parang ano nga ba, ang temperature ay nasa 39 degrees Celsius, yung air temperature. Pero mukhang ang ambient temperature kasama yung humidity ay pumapatak sa 40 degrees Celsius. Sobrang init. Kaya, i-share ko sa inyo ang aking little hack. Cheap hack lang ito. Kasi, yung, kita nyo itong desk ko, dito ako nag-work, usually. Pero, move ko lang pataas ha. Nasa harap ako ng window ko. Ayan siya. So, nasa window and, whoops. Sa ganitong oras, actually kahit mga 10 a.m. pa lang, sobrang init pag mga 10 a.m. kasi directly naka ano yung araw dito, naghi-heat niya yung windows ko. So, yung window ko, meron na siyang thermal insulating film na built-in. Tapos bumili ulit ako ng thermal insulation film ulit na 50%. Pero sobrang init pa rin. Pag nakaupo ako dito sa desk ko, nafe-feel ko yung init kahit may aircon o kaya nakatapat sa akin yung electric fan, sobrang mainit pa din. Kaya ginawa ko, nagtingin ako sa online apps. And then may nakita ako na insulation nga para sa windows lang. Kaya lang, yung exact na size ng window ko, walang sakto. Tapos, medyo mahal din. Kaya naisip ko, bumili na lang ako ako maingay. Stop ko muna. May dumaan na, ewan ko kung truck ba yun. Parang may dumaan na truck. Anyway, so bumili na lang ako ng insulation, yung kagaya sa kinakabit sa kisame. So, ito ay double-sided na may foil, kabilaan, tapos 10 mm yung binili ko. Parang isang metro nito ay 70 pesos, which is kasya na siya sa buong window ko. Ang difference lang, syempre, kinat ko lang siya. So, raw lang yung edge niya, unlike yung nabibili na specifically for windows na may parang siyang may edging siya dyan, tapos meron ding kabitan siya ng ba yan? Yung pandikit sa glass. Eto, wala. Pero, it still works kasi ginagawa ko lang ay nilalagay ko lang dito sa likod ng kurtina. Ayan. Tapos, naiipit na lang siya between yung curtain at saka meron naman kasing dalhin kita doon. Meron kasing parang space naman para pagpapatungan dyan. Ayan. Medyo binuksan ko yung window ko. So, dinig nyo yung ingay sa labas. Pero, tingnan nyo yung difference. Kapag inalis ko ito, init, ganyan siya. Kita nyo, meron akong isa sa kabila. So, malaki yung difference niya for only 70 pesos. Diba? Teka, ibabalik ko. Bababa ko muna, ha? Ayan. Ayan. Minsan kasi hindi ako agad nag-aircon. Siguro mga hapon na ako nag-aircon. Tapos yung ko pala, yung kurtina ko ay thermal curtain din. Pero wala masyadong tulong. Nakakabawas lang siya sa direct sunlight. Pero yung init, mainit pa din. So, ganyan siya. Kaya, worth it yung yung insulation na yon for 70 pesos, 'di ba? Isang na. Yung buong window ko ay 120 by 120. Bale, dalawang panels ito eh. Dalawang panels yung nilagay ko. Ayan. Oops. Ayan yung kabila. Ayan yung kabila. So, yung ginagawa ko, okay na din to kasi
flexible siya. Kasi kunwari, yung left side, wala na masyadong araw. So, aalisin ko na siya para mas madaming natural lights na papasok. Or kapag yung sa right side naman, hindi na maaraw, yun naman yung aalisin ko. So, I think ay mas okay na to kaysa yung sadya na mas mahal. Kasi yung sadya may ano pa yun, may suction na ididikit sa glass. Meron pa akong screen in between. So, inconvenient sa akin kung naka-fix siya na naka-suction. Hirap paalisin pag nasa gitna siya ng glass at saka ng screen. So, yun ang aking tipid anti-tips na isi-share sa inyo. Pero syempre, ay best kung guys, stay hydrated dahil at 42 degrees and above ay possible na mag-cause na ng heat stroke na nakakamatay kapag hindi agad naagapan. Kaya stay indoors, magpalamig kayo, buksan nyo yung electric fan, yung aircon nyo. Kapag masyado nang mainit, laging uminom ng tubig, iwasan muna yung mga sodas, coffee, kasi yun yung napapaihi sa'yo. So, imbes na mag-cool down yung body mo, maglo-lose ka pa ng fluids. Tsaka, syempre, yung mga smoking, usual, mga nagpapainit ng katawan. Ano pa ba? Yun lang ang aking isi-share, ang aking anti-tipid tips, yung 70 pesos na insulation foil. Actually, pang second year na yan nagamit ko. So, last year ko pa yan binili. Mukhang patibay naman at mukhang gagamitin ko pa hanggang sa next year dahil mukhang hindi naman lalamig ang panahon sa susunod na mga taon. Kaya, yan ang aking anti-tipid tips at makakatrabaho na ako ng matiwasay. Pag naka-switch on na yung air conditioning, sinara ko na yung window ko, ay maaliwalas na. Hindi na yung parang may nagraradiate na init sa mukha ko kapag nakaupo ako dito. Kaya kung sa tingin nyo ay nakatulong yung anti-tipid tip ko, paki-comment, like, share, subscribe na din. At siya nga pala, ngayon ay umabot na tayo sa 500 subscribers. Naalala ko pa dati yung first, ewan ko, second ba yun? O third video ko ay nag-thank you ako sa first 5 subscribers. Ngayon ay nasa 515, di ba? 515 subscribers na. Maraming salamat at pasensya na kayo sa gulo ng aking desk dahil auntie, ganyan talaga si auntie, yung aking, ewan ko ba, may inaayos ko naman pero gugulo lagi eh. Anyways, nag-work naman kaya okay lang. Pasensyahan nyo na lang if it's a little bit of an eyesore, pero kung may nakikita kayo dyan, comment nyo kung may gusto kayong reviewin ko, kagaya nung ito, rechargeable na charger pala, para sa rechargeable batteries, galing sa IKEA. Ang aking lumang ThinkPad, ito lola na to eh, P470, 8 years old na ata to, gumagana pa rin. Kaya meron akong HDMI na splitter kasi isa lang yung monitor ko. Pag ginamit ko tong ThinkPad, nasanay na ako dito sa 27-inch. So kapag tinignan ko tong 15-inch na ThinkPad, parang liit-liit na. Kaya kinabit ko siya sa switcher, sa parang bi-directional na switch para push ko lang yan. Ang mag-a-appear na sa monitor ko ay yung sa ThinkPad, pero naka-switch off yung ThinkPad ko ngayon. So, walang lalabas. And then, kapag binalik ko sa kabila, ay back dito kay Mac. So, yung Mac na binili ko mainly para sa ating YouTube dahil si ThinkPad natin ay wala siyang GPU, so sobrang bagal niya. Kung napansin nyo last year, hindi ako nag-a-upload. At
gagawa ko din ng review. Base base model lang to. Which is gumagana naman kasi nakakagamit na ako ng DaVinci Resolve. Nung itong ThinkPad, I think DaVinci version 16 pa yung last na nagamit ko, which is sobrang hindi na din siya functional dahil sobrang bagal pag mag-render. So, nag-give up na ako that time. Libre lang kasi yung DaVinci Resolve. Madami ka nang magagawa sa free version. Tapos, since base lang to, ginamit ko na lang yung existing ko na SSD enclosure at yung dating in-upgrade ko kasi yung yung SSD nito. Pero, binalik ko na yung luma at ginagamit ko ngayon dito sa aking Mac na M4. Yan lang. Bye-bye. Babay na. Totoong babay na. Anti talaga, no? Nagbabay ka na pero hindi ka pa rin umaalis. Okay. This is the real babush. Mag-ingat kayo sa init ng panahon. Stay hydrated at mag-stay indoors if you can during the daytime. Bye-bye!